Price adjustment sa mga produktong petrolyo ngayong Holy Week ating pag-uusapan kasama si Assistant Director Rodela Romero mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ma'am Rodela, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Linya and Ma'am Chi at sa mga followers ng Bagong Pilipinas ngayon. Okay, ma'am, base po sa advisory, nasa magkano na po ang magiging paggalaw po ng mga presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo? Base po sa notification na binigay ng oil companies and as a result din po ng ating monitoring sa international oil market, sa gasolina po magkakaroon po ng pagtaas ng 2 pesos and 20 centavos, sa diesel po 1 peso and 40 centavos at sa kerosene po 1 peso and 30 centavos per diesel. Aba, medyo malaki po yung price adjustment na ito. Nakakalungkot, Holy Week pa po naman. Ito po bang malakihang price adjustment ay dahilan pa rin po ba ng kaguluhan dyan po sa Ukraine? At ano pa po ang iba pang mga maaaring dahilan ng pagtaas po ng presyo? Yes, tama po, Ma'am Linya, no? So, talaga po base doon sa pagmamonitor natin sa mga developments sa international oil market, ang unang kadahilanan po ng masabing pagtaas mangyayari bukas, yung po tama, yung sinabi niyo po, yung kaguluhan na nangyayari sa Middle East, particularly po nagkaroon po ng mga speculation sa impact ng pag-atake na ginawa ng Ukraine sa 3 malalaking refineries ng Russia. Tapos isa din yung kadahilanan na related sa geopolitical factors, yung pong pag-escalate ng tension sa Red Sea, di po ba yung ating mga oil vessel dumadaan po sa Red Sea and then nagkakaroon po ng pagkaguluhan ang Houthi, hinaharang po nila, kaya umiikot pa po yung mga vessel na yun. Sa pag-ikot po doon, tumataas po yung freight cost at the same time po yung insurance because of the risk factor. And then ang pangalawang kadahilanan po, yung pagbaba po ng inventaryo ng United States, particularly yung kanilang crudo or the raw materials at nung gasoline products po. So nag-decline po yung inventaryo nila sa nasabing mga produkto na nagsisignify po na mataas po yung refinery demand nila. And then pangatlo po, yung pong pagbaba naman ng export ng OPEC member countries kagaya ng Iraq at saka Saudi Arabia. So yung nilalabas po, binibenta nilang mga crude items sa labas ng bansa nila, binabaan po nila. Alam naman po natin na maliit lang po ang difference ng world supply versus the world demand. So any kind of disruption would affect the prices din po. And lastly po, yung supply-demand outlook. Sinabi po ng IEA or the International Energy Agency at saka ng US Energy Information Administration na for 2024 may deficit daw po ng global supply. Okay, ma'am, magkakaroon po ba ng epekto pagbaba sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo ngayong may ceasefire po sa Gaza? Masyadong maaga pa po. Although ito pong may mga kadahilan naman po na humahatak, mga lingering factors na hindi pa rin naman po nasusolusyonan para bumaba yung presyo. Kung sakali man po, ang ilan po dito, yun pong pag-delay ng pag-cut ng US Federal Reserve ng kanilang interest rate to address yung inflation nila. So, plano po nila talaga itong Marso, i-implement na yung delayed ng cut ng interest rate. So, extend pa po yata yun. And then, yung other global indicators din, ma'am, na nakakahatak pababa po ng presyo. Kagaya sa Europe po, mababa po yung kanilang, nag-ease daw po yung kanilang inflation. Si Japan naman po, very weak naman po yung kanilang domestic demand. So, kung nandyan pa rin po yung mga lingering factors na nagkakap para tumaas ng presyo, so magbabalance silang po yun. But still, sabi nga po natin, kung ano yung mas maiting na kadahilanan, doon tumutungo po yung presyo. Base po sa inyong monitoring, may mga oil companies o gas stations pa din po ba sa ngayon ang nagbibigay ng diskwento, lalo pat may malakihan po itong taas ng presyo ngayong linggo? Yeah, tuloy naman po yun. May mga siguro less than 100 or more than 100 na gas station na nagbibigay po ng mga freebies or mga discount as part of their corporate social responsibility. Nakapost po yun sa DOE webpage
po. Then on top of this, kung titignan po natin yung mga gas station, may mga areas po tayong tinatawag natin, ma'am, na price war area. So dahil marami silang nagko-compete in a particular trading area, so yung iba po nagpapababaan ng presyo. In fact, base po sa monitoring namin ng retail price sa NCR nung nakaraang linggo, pero po yung adjustment na mangyayari bukas, ang premium gasoline po na may RON o research octane number na 95, nagre-range po siya ng 55.65 hanggang 79 pesos per liter. So, ibig sabihin, may mga gas station na nag-o-offer ng ganong kamura at may gas station na ganong kataas, di po ba? So, sa premium 95 po yan. Sa diesel po, ang range po ng price monitoring natin, nagre-range po siya ng 52.65 at 66.20 centavos per liter. Okay, ma'am, simula po Enero ngayong taon, nasa magkano na po ba ang kabuuan na itinaas ng gasolina, diesel at kerosene? Kasi medyo nagpa-fluctuate po eh. Opo, kasi nung mga nakaraan, taas-baba po. Although, ngayon po, malaki po talaga yung tinaas niya. So, ang net increase po for gasoline mula po sa simula ng taon hanggang yung nakaraang Martes, pero po yung bukas na mangyayari, umaabot na po ng 5 pesos and 55 centavos per liter. Sa diesel naman po, 3 pesos and 70 centavos per liter. Net increase po siya. Pero sa kerosene po, net decrease or rollback ng 25 centavos per liter po. Mensahe o advice nyo na lang po sa ating mga kababayan upang maibsan ang oil price hike ngayong Holy Week? At maliban sa magpagas na kayo ngayon, ano po? Dahil anong oras po ba bukas magtataas na ang presyo? Normally po, mga oil companies may nag-i-implement po na as early as 6 in the morning. Base po doon sa notification po nila na at least before, mga 6 hours before the actual implementation. So, sa ating po mga motorista, yun nga po, an assurance na kung ano man po yung adjustment na mangyayari sa domestic pump price po natin, just reflective lang po ng pangyayari sa international oil market na unfortunately po wala tayong control. That in the meantime po, assurance din on the part naman po sa DOE na patuloy po yung ginagawa naming monitoring sa mga gas station para ito pong mabibili yung produktong petrolyo, compliant naman po siya sa standards on quantity. Ibig sabihin, tamang sukat. Kung bumili kayo ng 10 litro, 10 litro po yun. At standards on quality, tamang kalidad, yung hindi po kakatok ang ating mga makina. At habang may mahal o maging part na rin ng ating pang-araw-araw na buhay, yung energy efficiency and conservation program po. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Director Rodela Romero, mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.